Okay, magandang gabi sa inyo lahat mga ka-solar. So, bagong knowledge, bagong pag-aaral na naman sa ating solar, no? So, ang iba ay bago pa lang na nag-aaral ng solar, bago pa lang nag-install. Kalimitan is, so, bago nila install, pinag-aaralan muna nila. And then, believe ako sa mga ganong tao at hindi basta-basta tumitira ng mga installation na hindi nila alam. By the way, we have idea and knowledge na ibibigay ko sa inyo para mas madali nyo maintindihan, mas madali nating malaman kung anong size ng wire per kilowatt yung ating inaalam, no? So, ang size per wire per kilowatt is alam naman niyo pag yan ay 3 kilowatt o 3,000 watts, tapos i-divide nyo sa 230, 240. So yun yung current versus wire size, ano? Kasi ito yon, hindi lang basta pagkasabi mong solve na yung 3,000, diba? 3 kilowatt is 3,000 divide 240, 230 o 220 is yun na kagad yung current niya, no? So hindi tayo nagbabase sa ganong rating, which is ang kailangan pa rin nating sundin ay nasa PEC, because ang PEC po ay nagtatakda ng tamang ampacity o tamang sizing ng wire na susundin para sa lahat ng wire o building, commercial o maging sa solar man regarding sa electrical. So, ang 3 kilowatt, may bibigay ko sa inyo impormasyon is 3 kilowatt, 3,000 watts, divide 220 or 230 equal to amp, no? So, A, ampere. So, pag nakuha mo yung ampere, it means meron pa tayong allowance na ginagawa na 125%, which is pwede mong kunin yon, 3,000 divide 230 volts BAC, AC power yon, and multiply yung amp result, multiply by 1.25 o 125% o 1.25 na lang para mas maganda. And then yung result ng amp na yon. Pag nakakuha kayo ng result ng amp, and then kukunin nyo yung amp result nyo, i-compare nyo sa wattage ng wire. Halimbawa, meron tayong 3 kilowatt, ano? 3 kilowatt is supposed to be ilan? 13? Tama ba? 13 ampere. Kung kinuha natin, para mas maganda, may calculator tayo, no? So, ito pakita ko. Pakita natin. Ay, tatype ko na lang. So, 3,000. O, ilalagay ko dito sa aking video. 3,000 yan, ha. So, divide natin sa 230. 230. And, siyempre, ano yun? Pag dinivide mo, meron tayo 13.0. 13.0, baliktad lang yung sana. Okay. Pero hindi tayo magtatapos dyan. Ang 13.0 is not ended ampacity. Yun lang ang masasabi ko, not ended pa yon. Kasi wala tayong allowance doon, no? Kung gagamit tayo ng breakers and wire. Okay? So, kailangan pa natin computein. Multiply by, ano sinabi ko kanina is 1.25. So, multiply by 1.25 equals 16 ampere ang nararapat na breaker. Okay. So, 16 ampere. Meron na tayong 16 ampere. Halimbawa, 16 ampere ngayon, or mas lamang, may kaunting diferensya, 16 o 16.5 o 16, ano. Depende sa pagkuha nyo. Okay. Sabihin na natin 60 ampere. Ang 16 ampere, ang tamang wire dyan, supposed to be ang alam kasi nila, pag wiring, pag electrician, alam niya kagad, uy, 16 ampere, nasa 2.0, pwede kong gamitin. Okay? So, yun yung alam nila. Alam.
Kasi sanay sila sa ganong pag-install ng mga wiring sa bahay. Pag yun yung capacity ng wiring ng lightings. Kapag outlet naman, alam na lang kagad na 3.5 yung gagamitin. So, bigyan ko kayo ng idea, sa 3 kilowatt is pwede kayong gumamit ng 2.0 but wala kang masyadong allowance. Mas maganda yung may allowance ka eh. Sabi nga, mas maganda yung sumobra kaysa magkulang. Okay? Ang reason kung bakit tayo ay nagbibigay ng mga allowance sa wiring, because wiring ang dapat mas matagal ang buhay. Why? Kasi siya yung nasa piping, nasa conduit na hindi natatanggal agad-agad. Kasi hindi mo makikita kung ano nangyayari sa wiring mo kung nag-iinit ng wire. So, yung tamang ampacity ng wire ang kailangan mong gawin. So, supposed to be, pag ako, sa 3 kilowatt pa lang, gumagamit na ako ng 3.5. Pag walang available is 5.5. Okay? So, ganun ako kalaki yung diferensya dun sa wiring. No? So, ang idea ko is, mas matagal kasi yung babad continuous current ng inverter output is nagkakaroon ng heat. So, kapag medyo maliit ang wiring mo, pag nag-heat na yon, makikita mo sa wiring mo is medyo maitim na at pag uminit pa, nababawasan yung kanyang kagandahan ng wire, sabihin natin, o yung integrity ng wire habang umiinit, no? So, nagkakaroon ka ng losses at potentially, kung maliit ang undersize ang wire mo, is pwede pang mag-trip o masunog yung wiring. But, bago pa mangyari yon is gagawin na natin na medyo ahead yung wire o mas lamang, no? So, pwede tayong gumamit ng 3.5, pwede rin tayong gumamit ng 5.5. Okay? So, yun yung computation ko na ginagamit as installer. Para naman, kasi pang matagal yung yung wire nasa loob ng piping, hindi mo makikita. Unlike sa breaker, ang breaker kasi is makikita mo magti-trip yan. Kasi yun lagi yung ino-operate natin. Okay? Breaker. So, yun lagi. So, kung ikaw ay may inverter na 3 kilowatt, supposed to be gumamit ka ng mas malaking wire. Para mag-trip yung breaker mo, hindi yung masunog yung iyong wiring. Okay? So, alam nyo na, kapag kumuha kayo ng 3 kilowatt, so supposed to be, mabibili nyong breaker is 16 ampere lang ang meron. Sa MCB po, sa MCB. Kasi sa RCBO, yung kulay black natin, is meron tayong 15. Ang alam ko, 15 lang. Para sa mga normal. Okay, so, ganun yung pagkuha ng wiring. So, yung iba naman, para naman sa mga halimbawa, hindi niya masyadong papanood yung ating video, is magbibigay ako ng picture dito na andun yung ating size of wire at saka ampacity, yung kilowatt niya. Pero ito ay computation by yung sa akin sarili, yung dinisign ko sa DEA inverter, no? Ilalagay ko dito kung gaano kalaki yung mga wire. So, may isang tropa tayo naglagay doon sa 16 kilowatt. 16 kilowatt, hindi ko nababanggitin. 16 kilowatt is 8.0. Tapos, undersize yung wire sa ilalim. Sabi ko, mali yan. Kasi supposed to be, kapag kinuha mo yung 16 kilowatt, ang recommended yan, mas malaking wire. Okay? So, by your computation na binigay ko sa inyo, dito sa aking video, is makikita nyo na kung paano nyo kukomputin yung inyong size of wire. Better na mas malaki. Kaya lang magbibigay ako ng ating picture dito sa video na to. Makikita nyo kung gaano kalaki yung wire per kilowatt. Single phase lang po to, single phase. Ito po ay hindi 3 phase, single phase. Kasi ang computation po ng 3 phase ay bukod sa sa single phase, because mayroon pa yung square root of 3. Okay, so sa single phase po ang sinasabi ko at pinag-aaralan po natin dito para pagdating ng kayo po nag-i-install o mag-DIY, kung gusto nyo po, pag-aralan nyo po muna
para hindi po masira yung wiring at hindi nagkakaroon ng trouble, lagi na lang umiinit o nagtitrip ang mga breaker mo o overcurrent ng inverter mo. Ayun ang reason kung bakit people are asking bakit laging inverter ko is overcurrent. Because yung wiring mo ay isang rason na undersize. No? Minsan hindi mo na mataas kasi overcurrent na, nagtitrip na yung breaker. Potentially pwede niya sunugin yung wire kapag nag-continuous na ganun. So be careful po kasi kuryente pa rin yung pinag-aaralan natin. Although nasa solar tayo, is kuryente pa rin dumadaan sa wiring natin. So, take note po sa picture ko na ibibigay. Ito po ay inyong pagbabasihan. Pwede kayo magtaas. Sabi ko nga sa inyo, sa kuryente, mas okay na yung sa mga wiring natin magpasobra kaysa sa undersize. Okay? Yun yung better eh. Okay? Minsan nga yung mga bahay na natin, yung mga futuristic natin kaisipan, lalo na sa mga nagdi-design ng electrical, futuristic yung mga yan. Minsan, ang thinking niyan is, in the future, mag-a-adjust ka o magdadagdag ka ng capacity ng load ng bahay mo, is iaabang ko na yung wiring ko. Ganun yung mga electrical thinking eh. Kung medyo tipid naman sa budget, nasa kliyente yan, sasabihin lang ng electrical natin na yung mga practitioner natin na eto pwede naman natin ilagay yan. Pero in the future, magpapalit ka rin sa double cost. So, nasa sa'yo na. Pero pag sa design kasi, nasa proper yung design na sa mga kaibigan natin, sa mga tropa natin, is nagpapalamang talaga. No? Nagpapalamang. Kasi iniisip nila yung future ng client. That is good na magdagdag ng appliances na hindi nahihirapan yung wiring. Ibig sabihin nagtatagal. Okay? So, bibigyan ko kayo ng picture ulit. Tingnan nyo, pag-aralan nyo mabuti na size. Sana'y makatulong sa inyong mga installation. Yung ating wire size para sa mga single phase. Okay? So, yun po. Ulitin ko ang pagko-compute niyo, halimbawa 3 kW ulit, divide by 230 volts o 240, depende sa inyo kung kukuha kayo ng 220 volts AC, ano? So yun yung ampere mo. At meron pa tayong multiplication, multiply by 1.25 o 125%. Yun ang kukunin nyo para safe na safe kayo sa mga installation nyo at sa mga baguhang gustong mag-aral pa. So, panatalihing proper size of wire, hindi undersize. Okay? Kasi sa mga troubleshooting ko, lagi ko napapansin bakit ninyo naka-undersize ang mga wire ng installation nyo. So, lagi ko nasisita yung mga ibang installer. So, sorry for that kasi medyo ang inaalagaan kasi natin dito is client, no? So, kailangan lang natin konting tama at hindi mapabayaan yung client in the future na iwanan nyo yung inyong mga setup sa ating mga client na ininstallan. Okay guys, thank you sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayong muli.